Nakatayo ako sa gitna ng hallway. Nakatingin sa mga lalaking naka-black suit na parabang mga vampira na handang sumalakay. Ang mga mata nila, wow, sobrang nakatitig sa akin. Pero hindi ko sila pinansin. Sino ba sila? Ang tingin ko ay kay Jake, na nakatayo sa tabi ng isang napakagandang babae na parang laging nakadikit sa kanya. Seryoso? Kapit na kapit siya sa braso niya? At ang mga mata niya ay nakatitig sa akin na parang siya ang may-ari ng mundo. Naramdaman ko ang matinding selos. Parang apoy na sumasabog sa loob ko. Gusto kong lumapit sa kanila at hilahin si Jake palayo sa babae. Gusto kong sumigaw. Bakit sobrang sakit, Jake? Pero wait, may karapatan ba akong gawin yun? Tanong ko sa sarili ko. Nakatayo lang ako roon, parang nakalunod sa mga mata ni Jake. Nakita ko ang tingin niya sa akin. At parang, just maybe, nakikita ko ang pagmamahal doon. Pero bakit? Dinadaya ba ako ng utak ko? Bigla naramdaman ko ang matinding hiya. Nakita ko ang mga tao sa paligid ko. At para bang lahat sila ay nakatingin sa akin. Nag-uusapan, nagmamasid. Tumalikod ako at tumakbo papunta sa aking silid. Parang may demonyo sa likod ko. Pumikit ako at huminga ng malalim. Pilit na pinapakalma ang sarili ko. Hindi na ako aasa. Bulong ko sa sarili ko. Ang boses ko ay puno ng sakit at lungkot. Wala na akong pag-asa na magustuhan niya ako. Magkaiba kami ng mundo. Isa siyang vampira, sabi ko sa isip ko. Pero ang puso ko, oh my God, hindi sumasang-ayon. Ang puso ko ay nagsasabi na mahal ko si Jake at hindi ko kayang itigil ang pagmamahal ko sa kanya. Natulog ako sa mga luha, pilit na pinapakalma ang sarili ko. Pero ang sakit ay nandyan pa rin. Parang sugat na hindi gumagaling. Ang daming alaala na sumasakit. Nagising ako sa malakas na hangin na bumubuhos mula sa bintana, kaya bumangon ako para isara ito. Pero pagkasara ko, bigla akong natigil at bumalik sa kama nang makita ko si Michael na nakatayo doon. Michael? Tanong ko na parang nanginginig ang boses ko sa takot. Anong ginagawa mo dito? Pero hindi siya kumibo, kundi unti-unting lumapit sa akin na nakangisi, na para bang may masamang balak. Huwag kang lalapit, please. Halos hysterical na ako, pero patuloy pa rin siya. Nakatawa. At bigla na lang, boom! Nasa harapan ko na siya at bigla akong sinakal. Nagpapalag ako, pero patuloy niya akong sinasakal. Parang unti-unti akong nanghihina. Jake! Bulong ng isip ko. Hanggang sa tuluyan na akong nawala ng malay. Jake POV. Nakatayo ako sa gitna ng napakalaking sala. Napapalibutan ng mga kasamahan kong vampira na parang mga leon na handang sumugod. Ang mga mata nila, nag-aapoy sa galit at pagkabahala, nakatutok sa akin, naghihintay ng mga salitang magdadala sa kanila sa digmaan. Pinulong ko sila, parang isang general na nag-uutos sa kanyang hukbo, upang ipaliwanag ang napakabigat na sitwasyon ni Estela at ang panganib na tila bumabalot sa kanya tulad ng isang masamang balabal. Michael, ang kapatid ng vampira na pumatay sa unang girlfriend ko, ay may masamang balak na patayin si Estela. Sabi ko, ang boses ko puno ng matinding galit at pagkabahala. Gusto niyang gumanti sa akin, at si Estela ang magiging kasangkapan niya sa kanyang madugong plano. Nakita ko ang mga kasamahan ko na nagngingit-ngit sa galit. Ang mga ngiti nila nagiging mga pangil na handang sumugod. Alam nila ang kwento ko at alam nila kung gaano ko kamahal si Estela. Kailangan nating bantayan siya, sabi ni Lucas, ang pinakamatanda at pinakamahusay sa amin. Walang puwang para sa pagkakamali. Hindi natin pwedeng hayaan na mangyari ito. Tumango ako at ang mga kasamahan ko ay nagbangon, handang ipagtanggol si Estela mula sa sinumang nagbabalak na manakit sa kanya. Biglang lumabas si Estela mula sa kanyang kwarto, at ang mga mata niya, puno ng gulat at takot, ay nakatitig sa akin. Para bang nagulat siya na makita akong nakatayo sa gitna ng mga vampira, na parang isang batang nahuli sa kanyang mga magulang na nag-aaway. Nakita ko ang damdamin sa kanyang mga mata, puno ng takot at galit, at ang puso ko ay tila gustong tumalon mula sa aking dibdib upang yakapin siya. Gusto kong iparamdam sa kanya na mahal ko siya at hindi ko siya iiwan, kahit na alam kong ako'y isang halimaw sa kanyang mga mata. Ngunit pinigilan ko ang sarili ko. Hindi kami pwede. Isang tao siya at ako'y isang vampira. Isang monster, sabi ng aking isip. Nakita kong tumakbo si Estela pabalik sa kanyang kwarto. Takot na takot. Lalo akong nawalan ng pag-asa. Takot na takot siya sa isang katulad ko. Hindi ko siya pwedeng mahalin. Bulong ko sa aking sarili, ang puso ko nag-aalab. Hindi ko siya pwedeng ipahamak. Ngunit ang puso ko, sa kanyang matinding sigaw, ay tila nag-uutos na mahal ko si Estela at hindi ko siya pwedeng iwan. Ilang oras ang lumipas at nakaramdam ako ng kakaibang pangangalit. Ang mga kasama ko, tila nakaramdam din, kaya't nagdesisyon kaming lumabas ng bahay.
At doon nakita namin si Michael na papalapit sa amin. Kaya't kami ay humanda, ang mga pangil at kuko namin, naglalakihan at handang sumugod sa kalaban. Sumigaw ako ng malakas para bang isang signal na kami ay lulusob na. Galit na galit ang pakiramdam ko, parang isang bagyong handang sumalanta. Ang lahat ng humadlang sa akin isang hampas lang at laslas na ang lahat ng leeg. Habang pinapatay ko ang mga kalaban, bigla kong napansin na nawawala si Michael. Bigla akong nakaramdam ng takot para kay Estela. Agad akong bumalik sa kanyang kwarto ngunit wala siya roon. Parang biglang lumaki ang ulo ko. At ang takot ay nag-uumapaw. Estela! Sigaw ko, ang pangalan niya umuukit sa hangin. Agad akong bumalik sa labas at nakita si Michael. Ang katawan ni Estela nakalaylay sa kanyang mga kamay. Parang isang manika na walang buhay. No, hindi! Sigaw ko sa sobrang galit. Nilusob ko si Michael, ang galit ko tila nagiging apoy na walang kapantay. Hanggang sa nabitawan niya si Estela at tumilapon ang katawan nito. Ngunit hindi ako tumigil. Sobrang galit ko, nilusob ko siya muli. Nawawala na ako sa sarili, pinatay ko siya, hindi. Ako tumigil hanggat hindi ko napipiraso ang bawat himaymay ng kanyang katawan. Hanggang sa naramdaman ko ang pag-awat ng mga kasamahan ko. Nakatingin ako sa kanila. At nakita ko ang mga ulo nilang umiiling. Parang sinasabing tama na. Tumingin ako sa katawan ni Michael na hiwa-hiwalay na. Wala nang buhay. Bigla akong naalala si Estela. Dali-dali ko siyang hinanap sa aking mga mata. Hanggang sa natagpuan ko siya. Estela! Sigaw ko at agad kong pinuntahan ang kanyang katawan na halos wala nang bukas. Binuhat ko siya. Estela, please, gumising ka. Sabi ko, ang luha ko bumuhos. Parang bumabalik ang nakaraan ng pinatay din ang aking unang girlfriend. Pero mas matindi ang sakit at takot ko ngayon, na parang hindi ko kakayanin. Estela, please, gumising ka. Mahal na mahal kita. Sigaw ko, ang hysterical na boses ko umugong sa paligid. Estela! Sigaw ko habang sinubukan kong ipainom sa kanya ang dugo ko. Pero walang tugon. Inalog ko ang kanyang katawan, ngunit wala pa ring buhay. Kinagat ko siya sa leeg, katawan, braso at pinti. Walang buhay. Hanggang sa hinawakan nila ako at pinigilan. Tama na, Jake! Sabi ni Eunice, ang luha niya umaagos. Ang ibang mga kasamahan ko ay inaawat na din ako. Pinipigilan ang galit ko. Napaupo ako sa lupa, yakap ang katawan ng babaeng pinakamamahal ko na wala ng buhay. Umiiyak ako habang yakap-yakap siya. Ang puso ko tila nagiging pira-piraso. Naalala ko ang unang pagkakataon na nakita ko siya. Napakaganda niya. Parang isang anghel na bumaba sa lupa. May kakaibang atraksyon akong naramdaman sa kanya. Selos na selos ako kapag may kausap siyang iba, ngunit pilit kong pinigilan ang sarili ko. Natatakot na ang kapahamakan ay hatid ko sa kanya. Bawat araw, maging sa pagtulog, binabantayan ko siya. At minsan ay tinatabihan at niyayakap habang siya ay natutulog. Ngunit sa pangalawang pagkakataon, kinuha muli ang babaeng mahal ko. Bakit ganon? Tanong ko sa aking sarili. Patuloy akong umiiyak habang yakap ang babaeng mahal ko. Jake! Sigaw ni Eunice, napatingin ako sa kanya. Look, Jake! Yung katawan ni Estela gumagaling. Mga sugat niya. Sabi niya, ang boses niya puno ng pag-asa. Dahil doon napaayos ako at tumingin sa aking mahal. Wala pa rin siyang malay, ngunit unti-unti, naghilom ang mga sugat niya at nawala ang mga pinsala. Estela, pulong ko, at naramdaman ko ang pag-asa sa aking puso. Biglang, gumalaw si Estela at nagmulat ng mga mata niya. Nakita ko ang pag-aliw sa mga mata niya at nakangiti siya. Jake, bulong niya, ang boses niya mahina. Napatayo ako at niyakap siya ng mahigpit. Estela, mahal kita. Mahal na mahal kita. Sigaw ko, ang luha ko umaagos. Ngumiti siya at niyakap ako pabalik. Mahal din kita, Jake. Sabi niya, ang boses niya puno ng pag-iba. Sa pagyakap namin, naramdaman ko ang init ng pagmamahal at ang katapusan ng aming kwento. Pero hindi ito ang katapusan. Ito ang simula ng isang bagong kabanata sa buhay namin ni Estela. Isang kabanata na puno ng pagmamahal at pag-asa. At sa bawat araw, tumatayo kami sa balkona, magkahawak kamay, at tinitingnan ang buwan. At si Estela bumabaling sa akin at ngumiti. Namuhay kami ng simple, hindi man kami mortal na tao. Pero sa kabila nun, nagpakatao kami at namuhay ng masaya magkasama. Dito po nagtatapos ang story ni Estela at Jake na sana po subaybayan po ang aking channel para sa mga susunod na short love story at pinapangako po na mas pagagandahin at kapanapanabik. Thanks you, and please subscribe to my channel. Hindi na
nasa baba. Kung susuko ka na, larawan